Hey yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Densky at nandito ka po sa Densky Aviary. Ang ating pong topic ngayon, mga sinyalis na parehong hen ang ating napagpares. Bakit nga ba natin napapagpares yung parehong gender dito sa ating ibon o sa ating ibunan na African lovebird? Ayan po yung ating topic ngayon, pero bago po yan, panoodin po muna natin ang ating intro. Let's go! Hey yo, what's up mga guys? Densky Aviary. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Densky at nandito ko po sa Densky Aviary. Nandito po kayo sa aking mini aviary mga kaibon. At ang ating topic tungkol po sa pagpaparis natin na ano bang mga sign na pagpaparis natin yung ating ibon na parehong hen o parehong babae po. Number 1 po, pag naglagay po tayo ng nest box at naglagay po tayo sa kanilang cage ng malunggay o yung mga pang nesting material at pareho po sila naghahakot sa kanilang nest box, yun po yung isang sign na pareho po silang hen. Kasi po ang lalaki po o ang cock na African lovebird, hindi po naghahakot yan. Maghahakot po yan, konti lang po. Pero yung talagang karamihan yan, kinakagat-kagat niya lang po yung nesting material. At ang naghahakot talaga yung hen sa kanilang nest box o sa kanilang pugaran. Ganun po yun. Ayun po yung isang sign. At ang pangalawang sign, yung nagmi-meet sila na pareho binubuka yung pakpak nila. Minsan yung isa yung iibabaw, minsan yung isa yung iibabaw. Pero binubuka nila pareho yung kanilang mga pakpak. Yun po yung pangalawang sign na pareho po silang hen. At ang pangatlo naman po na sign, yung pag nangitlog po sila, kapag kayong ating pong mga ibon masyadong marami yung kanilang itlog, pag halimbawa po nakapangitlog sila ng, kailangan po kasi ang itlog po ng African lovebird na eye-ring 6 lang po, hanggang 6 lang po o 7. Ganun po. Pag sumobra po sa 7 yung itlog ng ating alagang ibon, ibig sabihin po pareho po silang hen. Kasi pareho po silang nangingitlog, kaya napakarami po ng itlog nila. Ang ano lang po ron, hindi po napipisa. Hindi po mapipisa yan kasi wala po yung similya ng cock na ibon natin. Kahit ano pong gawin natin, mangingitlog lang po ng mangingitlog yan. Hindi po yan magpipisa kasi wala nga pong similya. Hindi po, doon po sa mga baguhan, hindi po porkit may itlog na yung ating ibon, matutuwa na tayo kasi hindi po magkakaroon ng inakayan o ng ibon. Yun lang po. Then yun po yung pangatlo. At ang pang-apat natin, pag yung hindi tayo nakatiis, gawin natin, ilawan natin yung kanilang mga itlog. Kapag kulay pula at may ugat-ugat, ibig sabihin po nun, filter po yun. Magkakaroon po ng inakayon. Babae at lalaki po yung ating ibon. Pero pagka ginanyan natin, inano natin sa ilaw, tapos kulay dilaw lang, o di kaya parang puti lang siya, parang tubig lang, hindi po mabubuo yun. Yun po talaga hindi po mabubuo. Kasi non-fertile po yun. Hindi po siya, wala po siyang similya ng lalaki. Pareho po silang babae. Yun po yun. At pagka hindi po napisa yung kanilang itlog ng 23 days o 25 days, sa akin 25 days, pinapabot ko ng 25 days at wala man lang napisa, ibig sabihin po nun pareho po silang babae. Tatanggalin na po natin yun. Ang kailangan lang natin gawin doon, pag ganun na yung mga sign, pareho pong babae, ang gawin na lang po natin, tanggalin na lang po natin yung nest box. Di kaya saraduhan natin yung butas ng nest box nila
para hindi na po sila makapasok at hindi na po sila mangitlog. Bakit nga ba nangingitlog yung parehong hen? Kasi nga po, doon po sa ating pinapakain at doon po sa kanilang edad. Kasi pag oras po na umabot na po sila ng 10 months to 12 months o nasa 1 year na po mahigit, doon po nagkakaroon ng itlog yung kanilang pinaka pelvic bone. At pag nangitlog na sila, pwede na silang mangitlog kaagad doon kasi kapag may lalaki silang partner, mas mabilis pong makakapangitlog at mapipisa po yung itlog nila. Pero kapag kayong sa kinakain nila, ganun, nakakapangitlog po sila ron. Nangingitlog po sila dahil sa ating mga pinapakain sa kanila. Kaya nangingitlog yung parehong hen. Pero pag parehong kak naman po yung ating napagparis, hindi po sila mangingitlog. Kahit anong tagal po niyan, kahit 2 taon, 3 taon, umabot na po ng napakatanda yan, hindi po mangingitlog yan. Magpapataba lang po na magpapataba yan ang ating mga ibon. Yun lang po yung ating makikita sa ating mga ibon. At ayun lang din po yung ating mga konting tips sa inyong mga kaibon. At sana'y may natutunan. Sa susunod po siguro ang gagawin naman natin yung tungkol po sa pagge-gender ko. Iba't iba po kasi yung pagge-gender ng bawat mag-iibon. Meron pong mga tinatawag na sa pelvic bone at sa mga yung pagkapa ng pelvic bone at yung sa mga buntot nila, sa tuka at saka sa ulo nila. At yung iba, yung 100%, yung pagpapa-DNA test. Pag nagpa-DNA test naman tayo, siguradong may pera dapat tayo kasi medyo mahal po yan, mga kaibon. Yun lang po. At sana'y may mga natutunan tayo doon sa aking mga konting mga tips o konting payo. Doon po sa mga gusto pong sumali doon sa ating mga pre-raffle pagdating po ng 1,000 subscriber. Maka 1,000 subscriber po tayo, magpaparapol po tayo ng ibon. Ang mga ibon po na ating mga ipaparapol, yung mga anak po ng ating mga alagang ibon dito sa aking ibunan. Kasi marami na rin po to. Ang bawat isang mananalo, magkakaroon po ng isang pares na African lovebird. Yan na po, meron na po akong mga nahiwalay dahil malaki na rin po sila. At yung may mga anak pa po na panibago at may itlog na naman po yung ibang mga breeder natin. Kaya abang-abang lang po kayo. Kailangan po maka 1,000 subscriber tayo. Kailangan maka 1,000 subscriber. Kaya dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Pindutin nyo na rin po yung notification bell para sa ganon lagi kayo makapanood ng mga panibago ko pang mga i-upload ng mga video, mga kaibon. Maraming salamat sa patuloy ng mga suporta nyo. At huwag kayong magsasawa na sumuporta. Share nyo na rin po. Like and share nyo na rin po. Para sa ganoon, may mga kaibon tayo na mga gustong matuto. Mga baguhan ng mga gustong matuto para sa pag-iibon. May matutunan sila at may panibago silang makuha na mga sagot dun sa kanilang mga katanungan. Pero yung mga gusto pa pong magtanong, tanong lang po kayo. Hindi lang po dito sa video kong to. Sa mga iba ko pang mga video, comment lang po kayo para magtanong po. Yun lang po mga kaibon, maraming salamat po sa bawat isa. At hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa mga suporta nyo. Nasa 700 plus na po tayo. Kaya tuloy-tuloy lang mga kaibon. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.